Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Talking Toshi Sports po, under pa rin po ng Talking Toshi TV. Alright. Pag-usapan natin ito, naku po. Itong matagal na pong issue tungkol dito sa San Miguel Beer, ano? Sa San Miguel Beer Men na hindi na nagiging effective yung kanilang mga plays, no? Nagiging kuminsan malamya ang laro, no? Nakikita naman natin yan sa kanilang mga laro mismo, ano? Nagre-reflect yan. Okay? May mga ilan pang players diyan medyo hindi tanggap yung sistema, ay yung palakad ng coaching staff at saka ng management. Lahat ng mga yan aalamin natin dito sa ating pag-usapang paksa ngayong araw na ito. Mga kababayan, tungkol dito sa San Miguel Beermen, merong pinagdadaan ng napakalaking issue. Alright? Alright. At meron tayong kukuning resource person mamaya. Siya ang magiging patotoo. Magiging patotoo. Saksing buhay. Ano? Sa mga nangyayari dyan sa San Miguel Beermen coaching staff at management. Kamakailan mga kababayan itong si Coach George Gallen, pagkatapos nung laro nila laban dito sa NLEX, nagtawag ng meeting, pagpupulong. Okay? Mga 1 oras, mahaba-haba ito mga kababayan, mahaba. Kung sila ay merong advertisement na San Miglite na mahaba-habang usapan, eto, nag-San Miglite siguro sila. Ano? Mahaba-habang usapan at talakayan ito. Sabi dyan sa artikulo dyan sa inyong makikita sa screen, Coach Gallant and his assistants have a lot of and his assistants have a lot to talk about after the Beermen blew a 16-point second half lead versus NLEX. Kasi yung laro nila nung linggo versus NLEX, lamang sila ng 16, no? Nalusaw, nahabol ng NLEX sa pangunguna nitong si Robert Bolick. Okay? So, Gallant and his deputies hold hour-long meeting after SMB fold up versus NLEX. So, nag-long talk itong mga to. Nagmahaba-habang inuman, usapan, no? Kaya, siguro nga merong kailangan silang ayusin. Meron silang kailangang pag-usapan dyan, mga kababayan. Okay? Nag-iba bigla Hindi ito yung San Miguel Beer na kilala ko na napapanood natin na chachampionin, ika nga nila. Okay? Well, simula nung nag-trade sila nung mga members ng Death 5 nila, si Alex Cabagnot at saka si Arwin Santos na hanggang eventually nag-retire na nga. Nawala yung kamandag ika, no? Kumbaga sa ahas yung kamandag nawala. Okay, kumbaga sa Scorpion yung tapang nawala. Okay? Yan ang napapansin natin. Siguro, sana napapansin nyo. Ako napapansin ko Hindi na ito yung San Miguel Beer na dating napanood ko na kinatatakutan. Okay? Hindi na ito na kapag nakalaban mo, mag-ingat-ingat ka na. Okay? Hindi lang dahil meron silang Junmar Fajardo. Meron kasi silang mga effective players around Junmar Fajardo. Ngayon yung quality ng mga players nasa paligid ni Junmar Fajardo, hindi ko naman sinasabing hindi kayo magagaling, ano? Pero hindi sila ganong ka-effective, kasing effective nung mga dating nakapaligid sa kanya.
Alex Cabagnot, Arwin Santos. Okay? Well, nandiyan pa naman si Marshall Lassiter, Chris Ross, ano? Simula nung nawala yung mga yun, nagpinalitan ng mga okay din naman, kaya lang hindi sila nga kasing effective. No, Arwin Santos. Yung Arwin Santos marunong mamasa, may basketball IQ na above par sa karamihan, ano? Yan. So, malaki-laking usapan ito. Ano kaya nagiging problema rito? Sistema ba? Coaching staff? O yung iba naman nagsasabi, palitan na yung coach! Palitan na yung coach! George Gallen na yan! Okay, sabi naman ng ibang fans, sabi naman ng ibang mga taga-subaybay ng PBA. Coaching staff ba? Matinding rigudon? Matinding tawag dito? Revamp? Ika nga, balasa? O lahat baguhin. Magmula kay B-Boy Rabanes, Ato Agustin, Peter Martin, lahat palitan. Okay? Kailangan ba ganon? Kailangan ba humantong sa ganon? Okay? O yung sistema, o yung coach lang. Okay? Yan ang dapat i-address ng San Miguel Beermen. Kayo mga kababayan, mga ka-PBA, mga ka-talkers, mga ka-tosis, ilagay nyo nga dyan sa comment section anong opinion nyo dito. Ano ang kailangang gawin sa San Miguel Beermen para lumabas ulit, bumalik yung dating amats nila. Kasi beer sila no? O yung dati nilang kamandag, yung dati nilang tapang. Okay, nawala Aminin man natin at hindi, nawala. Kung hindi nawala, nabawasan. Yan, sige. Kung ayaw nyo, kung medyo masakit sa tenga yung nawala, okay, sige, nabawasan. Yan. Hindi na kasing effective katulad nung dati. Okay? Kaya, yan. Ngayon, paaminin natin itong isang resource person natin. Sino ba ito? Ito yung itrinade nilang player na madalas nababangko o binabangko o nasa bench. Hindi masyado ginagamit. Samantalang kinuha nila. Actually, ito kapalit ni Arwin Santos to Di ba? Ito yung di ba kasi di ba nag-Phoenix muna itong si Vic Manuel. Ayan, sinabi ko na tuloy. Nag-Phoenix muna si Vic Manuel, tapos nag-Northport, tapos i-trinade ng Northport, no? Kay Arwin Santos, ang kapalit, no? Supposed to be, dapat ito ang mag-fill in sa mga sapatos, sa shoes na binakante nitong si Arwin Santos. Bakit hindi niya ginagamit? Hindi ginagamit ni Coach George Gallen. Nakabangko lang. Supposed to be siya ang papalit. Yun ang isip ko kasi yun ang trinade, yun ang katapat So, more or less, kailangan mo siyang gamitin. At madalas mo siya dapat gamitin. Alam nyo, laro ni Vic Manuel, nung nasa Alaska siya ang halos go-to guy siya, no? Okay, siya ang madalas inaasahan sa opensa. Okay? Nung napunta siya sa San Miguel, sabi ko, nasaan na si Vic Manuel? Di ata ginagamit. Dati ginagamit pang konti Tapos, binangko na. Okay? Kung sino-sino pinagpapasok. Okay? Kaya, tingnan natin. Anong katunayan? Hanap tayo ng saksi, buhay na saksi. Anong katunayan na meron talagang problema? Nangangamoy may problema sa loob ng coaching staff at management ng San Miguel Beermen. Okay? O katunayan nga, nag-meeting kayo ng pagkahaba-haba. Ibig sabihin, may problema talaga. Gawin natin matibay ang ating claim. Okay? Kunin nating buhay na saksi, no? Upang magpatotoo dito sa malamang may problema sa coaching staff and management ng San Miguel Beermen. Okay? Ano sabi ni Vic Manuel, the muscle man? Ito ngayon ang sabi ni Vic Manuel.
Nung na-trade ngayon siya sa Terra Firma, tuwang-tuwa siya. Okay? Masayang-masaya siya dahil bakit? Nakakalaro siya. Pinapasok siya madalas. Okay? Nagiging go-to guy siya. Okay? Tulad nung isang play nun, na hindi lang niya nakuha yung bola eh. Sa kanya ipinasa yung bola eh. From the inbounds. Makukuha niya sana yun kung hindi lang masyadong nabulelyaso eh. Sa kanya yung sa kanya yung offense eh. Okay? So yung mga ganong mga sitwasyon, nung nailipat siya sa Terra Firma, naging masaya siya. Masaya siya. Okay? Satisfied siya sa pagkaka-trade sa kanya. Bakit? Ito ang sabi niya, mga kabayan. Tingnan niyo sa inyong screen, komportableng maglaro kasi talagang na-miss ko eh. Dito pala sa unang-unang linya makikita na natin may problema sa sa coaching staff eh. Okay? Bakit hindi gamitin ng San Miguel Beermen lahat ng kanilang mga players na kinukuha at itinetrade? Kukuha-kuha kayo ng players, hindi rin pala namang gagamitin. Nasasayang lang yung talento ng tao. Nabuburo. Kinakalawang. Tandaan natin, ang tao tumatanda. Di ba po mga kababayan? Ang tao tumatanda, ang player tumatanda, ang player humihina. Pagka inilagay mo lang yan sa cabinet, hindi mo ginagamit, kakalawangin nga yan, aanayin, Kakaroon ng bukbok yan. Hindi mo na magpapakinabangan eventually. Ipamimigay mo na nga lang. Kaya ang nangyari kay Vic Manuel, mga kababayan. Sabi niya, talagang na-miss ko. Bakit niya na-miss? Hindi nga siya pinapasok. Yan ang nagiging isa sa mga nakikita kong problema sa San Miguel Beermen. Hindi nila ginagamit yung mga players nila. Magaling na player, kukunin nila, tapos ibabangko nila. Matagal ng problema yan. Nire-reiterate ko lang yan at pinatutunayan ko lang na merong mga ganitong mga players na nagsasalita pagkatapos na sila ay ma-trade papalabas ng San Miguel Beermen. Yan ang problema talaga. Na-miss ko. Bakit niya na-miss? Hindi naman kasi siya pinagamit. Ine-enjoy ko talaga every minute na nasa court ako. Tamo no? Kita nyo na yan mga kabayan. Okay? Ni-enjoy daw niya yung habang nasa court siya. Okay? Na-miss nga kasi niya eh. Kung anong maitutulong ko, ibibigay ko, Manuel said. Ano pa sabi niya? Yung tiwala ni coach nandoon eh. Malaki ang tiwala niya sa akin. Ibig sabihin, naramdam niya dun sa coach siya, dun sa dati. Walang tiwala sa kanya. Kaya lumalabas yan. Baliktarin mo lang yung past experience niya sa nararanasan niya ngayon sa Terra Firma na nagagandahan siya. Yun ang lumalabas na naranasan niyang hindi maganda doon sa previous team niya. Okay? Yung tiwala ni coach sa kanya. Ibig sabihin, walang tiwala yung coach sa kanya nung nakaraan. Okay? Pinupuntahan talaga ako. Ibig sabihin, hindi siya pinupuntahan. Talaga namang hindi siya pinupuntahan. May options siya para sa akin. Kailangang suklian. Yan naman ang maganda sa player. Okay? Nagtatrabaho talaga. Pag binigyan ka ng tiwala ng coach mo, kailangan ka mong suklian talaga. Ano pa sabi niya? Feeling ko parang rookie ulit ako. Pero nararamdaman ng katawan ko yung pagod. Manuel said in a hearty laugh. Syempre, yan nga yung sinasabi ko sa inyo. Tumatanda ang tao. Ang player tumatanda. Okay? Nagdi-diminish ang kanyang performance habang tumatanda siya. While these players are aging, their performance level also decreases. Harapin natin yan, mga kababayan. Kung hindi mo ginagamit, sayang lang yung talent ng player mo. Buti na lamang i-trade mo na. I-trade nyo na lang kung hindi nyo rin naman pala gagamitin. Okay? Wala eh. Ito ang trabaho namin. Na-miss kong maglaro. Inulit na naman niya.
Na-miss daw niya maglaro kasi nga hindi siya ginagamit doon sa kabila. Talagang kahit nagkakaedad na, yan, aminado naman pala siya. Ibibigay ko pa rin ang 100% ko para makatulong sa team. Unfortunately, hindi niya naibigay yung 100% niya sa San Miguel Beer at wag naman natin sabihin hindi siya nakatulong. Nakatulong din naman siya in one way or the other. Okay? Kasi napansin ko, all Filipino. Sabi ko sa all Filipino magagamit to. Sige, ginamit nga all Filipino. Okay? Pero pabawas ng pabawas yung playing minutes niya. Simula nung nag-Commissioner's Cup, Governor's Cup, hindi ginagamit. Pero sabi ko, naiintindihan ko dahil may import eh. Baka naman dahil sa import, no? Madalas mas marami at mahabang playing time ang import. Kaya nadi-displace ngayon yung ibang players. Isa na nga doon si Vic Manuel. Pero nung bumalik na sa Philippine Cup, all Filipino, hindi na ginagamit. Hindi madalas babad na babad itong si Junmar Fajardo, kaya napagod na pagod. Yun yung finals nila versus Meralco. Pagod na pagod itong si Junmar Fajardo. Okay? At palagay ko itong mga ibang players ito hindi lang nagsasalita eh. May problema talaga sa shuffling of personnel or players dyan sa loob ng San Miguel Beermen. Okay? Dapat rotate, ikot, palitan, para hindi napapagod. Yung ganun ginagawa ni Coach Yengyao eh. Ganun din ginagawa ni Chot Reyes eh. In fairness kay Chot Reyes. Okay? So, yan. Yan ang patotoo. Living witness. Buhay na saksi na merong nangyayaring hindi maganda dyan sa coaching staff at sa management ng San Miguel Beermen. Specifically, hindi po natin alam. Hindi po tayo privy dyan. Okay? Ang katunayan niya, nagkaroon nga sila ng usapang mahaba-haba pero hindi natin alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Okay? Isa pang issue, hindi pa sila nakakakuha ng matinong import. Si Quincy Miller medyo hindi na rin maganda ang performance. Ito nga, nahabol sila 16 lamang na ng 16 ng 16, hinabol pa, nanalo pa. Okay? So, yan mga kababayan. Anong opinion nyo tungkol dito? Alam kong nagbigay na kayo ng opinion nyo dati, pero ito medyo nagkaroon tayo ng katunayan ng buhay na saksi in the person of the muscle man, Vic Manuel. Vic Pablo tuloy yung sasabihin ko. Vic Manuel. Yan. Ano po ang opinion po rito? Comment po sa ibaba. Like and share nyo po itong video na to. At sa mga bagong pasok, mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel dito sa Talking Toshi Sports. I-like and follow nyo na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Hanggang sa muli po mga kababayan, sa mga susunod pa po nating sports vlog, magandang araw po sa inyo lahat. Salamat po sa panonood at sa pagsuporta.